Samantala, pagpapalawig sa registration deadline ng e-commerce Philippine Trustmark, ating tatalakayan kasama si Attorney Marcos Valdez II, Assistant Secretary for E-commerce ng E-commerce Bureau ng Department of Trade and Industry. Asek, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey, Yusek Aboy. Nice to see you again. Asek, in-extend po ng DTI yung deadline para sa registration ng e-commerce Philippine Trustmark. Ano po yung layunin kung bakit in-extend ito? Yes, sir. So, nakinig naman po kami dun sa mga concerns ng ating mga sellers, lalong-lalo na dun sa mga sellers, mga merchants po natin na wala pa hong mga registration papers, tapos sa mga produkto na kailangan nilang i-register para makapagbenta. And nag-request po sila ng more time to comply with all these requirements. Kaya po, in-extend po natin yung deadline from the end of September to end of December this year. Asek, no? Ngayon po, gaano karami na pong online merchants ang nagsubmit ng application para sa Trustmark? Marami na rin po bang mga MSMEs na nag-register? Marami na po. Currently, we have 12,000 pending applications. Dun sa 12,300 pa lang po yung na-i-issue namin na Trustmark because yung remaining 11,700 plus, meron pa po silang mga pending requirements. So again, like what I mentioned kanina, kinukumpleto pa po nila yung mga dokumento nila, yung mga requirements nila. Asek Marcos, alam ko na pag-usapan natin ito the last time you were here dito sa studio. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, paki-emphasize lamang po, gaano po ba kahalaga yung pagkakaroon ng Trustmark, lalo na ngayon na maraming nabibiktima ng online scam? Yes, sir. Again, yung minention ko before, para yung Trustmark ko para mabigyan natin ng opportunity for redress yung ating mga consumers. But more importantly, kapag meron Trustmark na ang ating mga online merchants, unti-unti pong mawawala yung mga anonymity, yung mga nagbebenta na hindi nagpapakilala, mawawala yung mga seller na nagbebenta ng regulated products na wala pong lisensya, mawawala rin po yung mga seller na nagbebenta ng mga substandard products. Kanina po, binigay ko po sa inyong office, medyo mahaba po yung listahan ng mga produkto na kailangan ng mga registration papers para makapag-sell or para makapag-advertise. Hindi po basta-basta kasi tayo pwede magbenta ng mga produktong ito dahil po kailangan po ng mga lisensya nito from the other offices. Like yung sa DICT, for example, hindi ka basta-basta, marami pong binibenta ng mga signal jammer, kailangan po ng mga lisensya itong mga ito. And these are being sold online. So, dun sa Trustmark po natin, system natin, mawi-weed out, mafi-filter po natin yung mga scammers and those selling that regulated products without licenses. Ako, talagang importanteng katuwang ho ng DICT at ng CICC ho ang DTI. At lalong-lalo to si Asek Marcos, no, parati nating nakakasama to, to ensure zero tolerance when it comes to online harms and scams, no. Pero Asek, ano naman po ang mga hakbang ng DTI para maipaliwanag na maayos sa mga negosyante ang benepisyo ho ng pagkakaroon ng Trustmark? Thank you. Kailangan po talaga natin ng mga information campaign, lalong-lalo na sa social media because ang affected dito would be online sellers. So ito nga po yung in-order sa atin ni Secretary Roque na pagpalawigin pa yung ating information campaign. And maraming salamat nga ho at naimbitan nyo kami dito sa programa para dito sa interview na ito. Pero ang ating mga big platforms po, sabihin na natin po ang TikTok, ang Shopee at Lazada, who have all applied for Trustmark and have been issued their respective Trustmarks. They are also doing their education campaign, information campaign, dun sa kanilang mga onboarded merchants, onboarded sellers. At tinutulungan na rin po nila to assist po yung DTI, itong mga merchants na nasa onboarded sa kanila na mga Trustmark.
Asek, para malinaw lang din sa mga online seller, lalo na po dun sa maliliit na negosyo, magkano po ba ang bayad sa registration ng DTI Trustmark? At kasi yung iba baka sinasabi nila masyadong malaki ito for them. Pero eventually po, ano po yung pakinabang na baka mas kitain pa nila ito after nila magkaroon ng Trustmark? Opo, ang for our micro enterprises, yung Trustmark po is free. Yung registration fee for the Trustmark is free for our micro enterprises. For the small enterprises, ang registration po fee for the Trustmark is less 50%. Ang ating micro enterprises, these are the ones na meron pong asset size na 3 million pesos or less. So majority po ito ng mga online merchants natin online. Free po sa kanila ang registration fee ng Trustmark. For the small enterprises, ito po yung may asset size na 3 million pesos plus 1 up to 15 million pesos. So for them, 50% less po ang babayaran po nila na registration fee. Yes, sir. So, okay, Asek. Nabanggit po noon na 1 taon lang yung validity ng Trustmark na registration natin. May plano ho ba ang DTI na extend ang validity nito? Yes, sir. So we're looking into kung pwede po naming i-extend because yung registration fee po talaga is to be used for the implementation and promotion po ng e-commerce and Internet Transactions Act. Kailangan po natin kasi mag-establish ng online dispute resolution system na kapag po pinromote natin ang online businesses dito sa Pilipinas, ang promotion po niya hindi lang po sa Pilipinas, all over the world po. So yung mga bibili po sa atin, we have to build trust with them. Yung mga tao po sa Europe, sa US, kung bibili ho sa atin, they would need something na hindi lang po kang kausap email o chatbot. Mas maganda po yung face-to-face yung kausap nila na nabebentahan nila at nabibila nila. At ito will be provided by the online dispute resolution system. Again, to be funded po dun sa ating mga registration fee. So titignan po natin kung kaya pong ma-support nung 50% less payment po at free for the micro. Kung kaya po nating establish yung online dispute resolution system, we will revisit po within that year. But for now, again po, ang ating micro enterprises, free po sa kanilang registration, and for small enterprises, it's 50 less. Balikan ko lang, Asek Marcos, yung maliliit na negosyo. So, paki-emphasize lamang po, ano po ba talaga ang maitutulong ng pagkakaroon ng Trustmark para sa maliliit na negosyo sa bansa? Okay, so again ho, ma-filter out, matatanggal po natin yung mga competition nila na nagbebenta po ng substandard products. Ito po yung mga foreign sellers na nagbebenta ng substandard products, foreign sellers na wala pong lisensya to sell these products po sa atin. Mabibigyan din po sila ng opportunity para ma-promote yung kanilang online business even outside the Philippines dahil magkakaroon din po tayo ng online dispute resolution system at yung online business database natin. So kung ako po ay isa pang buyer sa labas po ng Pilipinas, magtitiwala po ako sa isang seller na galing sa Pilipinas dahil kaya ko pong kausapin itong seller na ito kahit na wala po ako sa Pilipinas. So it's all about promotion for the businesses, it's all about protection for the consumers po. Nako, ito na ho siguro yung pagkakataon na Asek, no? Ano ho ang mensahe o paalala nyo na lang sa mga particular do sa mga sellers na may agam-agam pa rin dito sa Trustmark? Okay, well, although primarily yung Trustmark po is for the benefit of the consumers, meron talaga benefit ito. Nasabi ko na nga ho para sa building trust for the e-commerce system. And once you build trust po dun sa system, doon po tayo magkakaroon ng benta. Pag may benta, doon po tayo magkakaroon ng kita. Marami pong mga nagsasabi ng negative things online about the Trustmark. Wag po tayong magpaloko or wag po tayong maniwala sa mga ito. Ang
takot lang po sa Trustmark mga scammer. Yun lang po yung masasabi natin dyan. Ako, maraming salamat to sa inyong oras, lalong-lalo na sa ating laging maaasahan at napakasipag na Attorney Marcos Valdez II, Assistant Secretary for E-Commerce and Bureau ng DTI. Thank you po. Thank you.